Magandang buhay mga kaani, na ito na naman po si Kuya Harvest para magbigay ng konting tips and ideas po. So ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung tungkol sa palay check system pa rin. At ito pong palay check system, ito po ang nare-rekomenda ng Philippine Rice Research Institute na pinakamahusay o nagre-rekomenda ng pinakamahusay na pamamahala sa pagpapalay. So ito po ay isang sistema na nagpapakita ng pinakamagandang teknolohiya bilang K-check. So dahil ito nga po ang parang pinakang Biblia nating magsasaka, ito po ay may siyam na K-check na tinatawag o may siyam na bahagi. Ano po? Number one, yung pagpili ng binhi at variety. Number two, paghahanda ng lupa. Number three, pagtatanim. At ito pong number 3 ang ating pag-uusapan, itong K-check number 3, pagtatanim. So dito po sa K-check number 3 o yung pagtatanim, meron po tayong pinakang sinusundan dito o gabay. Ano po itong sinasabi na parang pinakang slogan na nagsagawa ng sabayang pagtatanim matapos pagpahingahin ang lupa. So sinasabi po dito, pag sinabing sabayan, may mga kasama tayo, kahanggan. Dapat kasabay natin sila sa pagtatanim ulit. At syempre, para mangyari yon, kinakailangan na nakapahinga ang lupa. So ang pagpapahinga po ng lupa, ito po ay isang mabisa o magandang paraan para po maputol ang inog ng buhay ng mga insekto at mga sakit. Ibig sabihin po, yung life cycle ng mga peste at sakit sa ating palayan ay mapuputol o mawawala kapag po pinagpahinga ang lupa. So gaano po ba katagal dapat pagpahingahin ang lupa? Pag sinabi pong pagpapahinga, ibig sabihin ang lupa natin ay walang katanim-tanim o walang tanim na palay. Yan. Base po sa rekomendasyon, ang isang buwan po na pagpapahinga ng lupa ay sapat na para maputol ang inog ng buhay ng mga peste. Isa pa hong kagandahan ng pagpapahinga ng lupa, yung pong sustansya na nawala nung ginagamit po natin ang lupa dahil sa ating pagtatanim ay kahit papaano ay mapapanumbalik, mare-refresh. Sabi nga, siyempre, kung yan ay patuloy nating gagamitin at hindi natin pagpapahingahin, ay mauubos ang mga sustansyang naandyan sa lupa natin. Lalo na kung ang mga dayami hindi natin binabalik at ang mga iba pang mga microorganismo ay wala ng activity sa lupa natin dahil gumagamit tayo ng iba't ibang chemical para lumaki ang ating palay. So kung nakapahinga, ibig sabihin lamang po niyan, walang spray, walang activities tayong ginagawa. So may mga microorganism na tumutulong ulit para mapanumbalik ang kalidad ng ating lupa. So ulitin ko lang po, ang sabayang pagtatanim ay nakatutulong upang maiwasan ang pagdami ng populasyon ng mga pesteng kulisap at sakit ng palay. Ang isang buwan pong pagkakatiwangwang o pagpapahinga ng lupa ay nagsisilbing hadlang sa inog ng buhay ng mga pesteng kulisap. So dito po, ang tubig irigasyon sa komunidad ay kailangang isaalang-alang sa pamamaraang ito. So ibig sabihin po, kinakailangan iplano natin, magkameron tayo ng planting calendar dun sa ating community. So ito naman po ay ginagawa ng NIA at syempre katulong ang ating mga water master at saka yung mga pangulo ng Irrigators Association. Kaya ito po ay napaka-importante. Hindi po porket laging may tubig yung inyong palayan o nasa puno o bungad kayo ng irigasyon, pagkakaanin nyo, tanim agad. So, yan po nagsisimula yung sobrang pagdami ng mga sakit at peste. Dahil tuloy-tuloy po ang pagtatanim, yung sabayang pagtatanim ay nawawala na, kaya ang insekto palipat-lipat lamang sa
palayan. So 'yan, sa iba't ibang yugto ng paglaki ng palay, palipat-lipat din ang insekto. Ayan, so paano po ba tayo tatama do'n sa K-check number 3 o masusundan ito? So ito po ang dapat gawin, ang palayan ay dapat nakapagpahinga ng hindi bababa sa 30 araw o 30 days. Na yun nga po, wala pong tanim na palay o at iba pang mga halaman o yung mga crops natin o yung mga cash crops ano. So ito ay dapat nataniman 14 na araw bago at 14 na araw matapos magtaniman ang karamihan sa lugar na nasasakupan ng irigasyon. So sinasabi lamang po dito na ang sabayang pagtatanim ay hindi naman sinasabi nating isang araw lang tapos lahat yung isang lugar ano po sa communal area. Sinasabi po dito na ang sabayang pagtatanim ay dapat lahat ay nakatanim na sa nalulooban ng isang buwan o 30 days. So, ibig sabihin po kung ang variety nyo ay matagal anihin, ibig sabihin sa unang buwan kayo tatanim. Yung medyo katamtaman ang tagal anihin, sa gitnang parte ng buwan tatanim at yung mabilis anihin ay sa medyo late na buwan tatanim. Sa ganun pong paraan, ang mga insekto at kulisap ay walang lilipat-lipatan sapagkat sabay-sabay pong mahihinog ang ating mga palay. Yun po ang kagandahan nun. So, syempre, mas malawak ang area na may tanim na sabay-sabay, hindi makakapinsala ang mga peste at kulisap. Ayan po. So, yun po ang kagandahan ng sabayang pagtatanim. So, ito po yung rekomendasyon ulit upang makamit ang K-Check 3. So, dapat po masunod po ito. Panatilihin pong nakatiwangwang o walang tanim ang bukid na hindi bababa ng isang buwan mula pagkaani hanggang sa muling pagtatanim. Ikalawa po, mahahadlangan nito ang inog ng buhay ng peste at makatutulong din ito upang maging matagumpay ang pamamahala sa tanim na palay. So, sundin po ang kalendaryo ng pagtatanim. So, makatutulong ito upang mas maraming bukid sa komunidad ang maabot ng tubig irigasyon. So, sundin na po natin yung planting calendar na ibinibigay po sa atin ng NIA o kung sino man po na namamahala sa inyong samahan. So, yun lamang po at like, share, and subscribe.